Magandang araw, magandang gabi sa ating bayang minamahal, Pilipinas. Mga kababayan, pag-usapan natin po ulit ang Maisog Rally kung saan subukan nila ang balwarte ng mga Romualdez, Marcos Romualdez. Naalaman po natin na hindi ito maganda ang kanilang pakikutungo sa isa't isa. Nagkaroon ito ng problema. So, gusto ng mga Duterte napasukin ang Tacloban Leyte kung saan balwarting-balwarte po ito ng mga Romualdez, mga kababayan. At sa inasahan, hindi nga po pinayagan ito. Ang Freedom Park nilalagyan po ng maraming truck kung saan naman ay walang pag-asang mabigyan ng permit o maglunsad man ng peace rally itong Maisog kung saan nag-alburuto ngayon ang mayor ng Davao, si Basti Duterte, and of course, ang pinaka-founder po dito, the former President Rodrigo Roa Duterte. Mga kababayan, kunting trivia lang, itong Leyte mga kababayan ay 3 syudad lang po ang nasasakupan po rito kung saan baluarte ng mga Duterte itong Southern Leyte dahil diyan po pinanganak ang former President. At ito naman po bandang norte which is ang Tacloban ay baluarte po yan ng mga Romualdez Marcos. Ay expected na yan na hindi talaga mabigyan ng pagkakataong mabigyan ng permit. Sinubukang pasukin yan ng Maisog Rally pero ligwak ang resulta. Ating pakinggan. Kung hayan, sabay natin panoorin ang dismayadong pahayag naman ng mayor ng Davao, si Basti Duterte. May gusto kaming pabagsakin o gano'n. All we are asking is to hear us out. And they don't even allow that. So, well, kung gano'n, para ako as an individual, as a Filipino citizen, right now, I feel oppressed sa ginagawa nila. Yun. Yan yung ano eh. It already happened. It happened in Bulacan, Bustos. Una dyan sana sa Malolos. Then, may-revoke yung permit. I do not know kung bakit. Tapos sa Bustos, everybody was there. Nandyan na. And there were rumors na yung property owner may pumunta daw para pagsabihan na pigilan yung or not to let him use the property for the prayer. So, it was rumors, you know, I do not have any evidence of that, but yun yung nangyari talaga. Last question, last na lang. But hakbang ng Maisog sa mga nangyayaring ito, hindi ba, it won't stop from doing hakbang Maisog to really, you know, air your yes, of sentiments. course. Kasi we will insist our constitutional right to express ourselves. It's freedom of speech lang naman. Yun lang naman talaga ang hinihingi natin. Kasi kung hindi mabigay yan, it's a simple right actually. Magsabi ka lang how you feel about, you know, sa mga nangyayari ngayon. And I do believe that there is nothing wrong with it. Diyan po ang iilang pahayag naman ng mayor ng Davao, si Basti Duterte, na isa din po sanang guest speaker po diyan sa Maisog. Nagaganapin po sana sa Tacloban. Nga po hindi po matuloy diyan. Dahil alam naman po natin kung kaano ngayon hindi pagkakaunawaan, hindi magandang pakikipag-unawaan ang bawat isa, ang Romualdez Marcos and of course ang mga Duterte. Baluarte ng mga Romualdez ang Tacloban. Halos sa balita nga po natin, pati ang mga flights ng mga eroplano po diyan ay medyo nagkaroon ng problema at binawasan. So hindi nga talaga maka-attend ang karamihan. Kung sino mang mga dumayo, galing Maynila, galing Mindanao, ay talagang mahihirapang pumunta ng Tacloban. So diyan, nakikita naman po natin, gustong pasukin ng Maisog Rally ang Tacloban pero talagang sadyang pinagkaitan ng tadhana ito. Ating basahin po mga kababayan, ay liham po dito, open letter to the people of Tacloban and the Philippines.
Address po ito. Ang liham na po ito ng former President Rodrigo Roa Duterte. Ito po. At ating basahin, I am writing this open letter to the people of Tacloban in the light of recent events that have brought inconvenience, discomfort, and disruption in their lives. This is for all those whose flights have been canceled. Hindi yan po, ay talagang kinakansela. Lasang mga flights po diyan, papuntang Tacloban. Travel to the city have been restricted, normal activities disrupted by unscheduled power interruption and obstruction. Use of Remedios Trinidad Romualdez Plaza. All these places and activities have one thing in common: the Maisog Rally scheduled on May 25, 2024 as part of the Marcos administration's policy of stifling peaceful dissent. They are doing everything to prevent this rally from happening. So yan ang pahayag. Talagang hinahadlangan nga. This is not the first time. Ano po ito? Unang pagkataon, they succeeded in preventing the rally in Bulacan Province, first in Malolo City, and then in the town of Bustos. They failed to do that in Davao City, Cebu City, Tagum, Davao Norte, and Dumaguete City. So nagsucceed sila po doon sa mga lugar na binabanggit. Pero ika nga po, dito pagdating sa Tacloban, ay talagang ligwag ang Maisog Rally po dito. Innocent government workers where there are relief for suspended as collateral damage to these rallies, including Davao del Norte, Governor Edwin Hubahib, and Cebu City Mayor Michael Rama. The message is clear. Unless you do your part in the thwarting these rallies, you paid dearly for it. Yan ang medyo madiin na napahayag at kadismaya. Napahayag po ng former president. If only I would be the only one who will be made to suffer, I would not hesitate to stop getting the message across to the people of Tacloban. That the rest of the country, all of you know that this is not the case. Among other things, the economy will worsen. The peace and order situation will further deteriorate, and a war that does not concern us will break out anytime. So yan lang po ang mga ilang bahagi. Mahaba pa po yan. So isa lang po ang pakiusap or masabi dito ng former president. Talaga namang ginigipit sila halos dito ang ilang mga rally, lalo na diyan po sa Tacloban. Yung iba nagtagumpay man pero dumaan po ng paghihirap, walang suporta kaling sa mga lokal na pamahalaan. So diyan nakikita, sabi nga po ng former president, ay ang karapatan pamamahayag ay napipigilan na po dito. Sinisikil na ang kanilang gustuhang magpahayag kung ano ang kanilang nasa emosyon. Pero ika nga po, siguro sa administrasyon, ang sagot naman po dito ay hindi rin po maganda kasi parang disturb na rin po para sa kanila dito dahil nagpo-programa ang Maisog Rally against the Marcos administration. Naman po natin yan. So kayo mga kababayan, kayo nang humusga diyan. Tama ba? Napigilan itong Maisog Rally or tuloy-tuloy na paninira sa administrasyong Marcos? Mabuhay ang Pilipinas, mabuhay ang mga Pilipino, mabuhay ang ating mga OFWs around the globe.